yung aming isang argumento na napakahalaga. Dati ang impeachment po ay simple pero sagradong proseso. Ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas, hindi mo kailangan ng abogado para maintindihan ito eh. Plain language yan eh. Napakasimple. Kahit di abogado, maintindihan mo yan. Sa nangyari ho, sa desisyon ng Supreme Court, at ito po ay ayon sa aming motion for recon, may mga isinusog na mga requirements na lalong nagpahirap. Okay? Nagpahirap sa impeachment. Dadaan ka ngayon sa butas ng karayom para mapanagot ang nagkasalang public official. Dadaan ka sa butas ng karayom. Kasi kahit doon, sinabi nila, number one, there should be a collective deliberation. Meaning, dapat ang plenaryo mag-usap, magdebate to consider. Pangalawa, dapat i-annex mo yung mga ebidensya mo at bibigyan mo lahat nung kopya ng ebidensya mo, pati na nung articles. Pangatlo, ang sabi nila, there should be a standard of proof na wala sa konstitusyon. More importantly, or equally important, I must say, ang sabi ng Supreme Court sa desisyon na we argued against, na may kaukulang paggalang, yung reasonable time, hindi sinabi ng Supreme Court kung ano yung reasonable time. Ang sinabi lang sa desisyon, we can review yung reasonable time once you have done it. So, humirap po talaga. I'm sad to say. Yung accountability po nawala ng ngipin. Kung ito po susundin natin o susundin ang naging desisyon ng Supreme Court. Nasa MR ho yan. Attorney, katanggap-tanggap po ba ngayon na mahirap mag-impeach ng isang public official? Hindi po. Kasi ho, public office is a public trust. Number one yan na prinsipyo. Hindi pribilehyo na umupo ka dyan. Kaya nga, they are servants of the people. It's a public trust. Kayo ang nangangalaga ng interes ng sambayanan. Pinagkatiwala sa inyo ang kapakanan ng buong bansa. Pag ito ay trinaydor mo, dapat managot ka. Yan yung purpose ng impeachment. To protect the body politic. Hindi, not to protect the impeachable officer. It is to protect the body politic, ang sambayanan.